The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na may kapitbahay na pulis na lumipat sa tabing bahay nila, kung saan tila nababalot ng kababalaghan ang bayan nila simula nang dumating ito. Ako si Kiko at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Matagal na akong nakatira dito sa probinsya, kaya sanay na ako sa mga taga Maynila na bumibili ng lupa sa aming bayan dahil mas mura dito. Dahil doon ay nakakasalamuha ko ang samot-sari klase ng tao. Madaming hindi nagtatagal sa aming bayan dahil hindi sila sanay sa pamumuhay na pang-probinsya. Nahihirapan silang makisama sa aming taga rito dahil may sarili kaming mga paniniwala sa aming lugar. Kaya naman nayanig ang aking buhay nang dumating si Mang Ramon. Sa unang pagpapakilala pa lang niya ay halata na sa kanya ang pagiging hambog at matapang. Naka-uniforme ito palagi na pang-pulis na tila pinagyayabang ang kanyang otoridad sa amin. Ang malala pa dito ay kinikwento niya ang mga ginagawa niya sa Maynila. Isa na dun ay ang pagpatay niya sa mga taong nanlalaban di umano at mga pinaghihinalaan nilang mga nagdodroga. Madalas daw ay titiktikan nila ang mga ito at kapag tumingin ng masama o pumalag ay agad niyang pinapatay at idedeklarang nanlaban ang mga ito. Doon nangilabot ang buo kong katawan at naisip na ganun kadali na mapatay. Nasasabihin lang ng isang pulis na nanlaban ay sapat na dahilan na ito para kanilang barilin. Doon ko din naisip na malamang ay kwinento niya ito bilang babala sa aming mga kapitbahay niya. Na marahil ay may balak siyang ipagsabi ang kwento sa iba para matakot kami sa kanya hanggang sa maging sunod-sunuran kaming mga probinsyano lang. Ilang gabing naglalakad-lakad sa aming lugar si Mang Ramon na laging may baril sa baywang na tila nagbababala sa amin. Naisip kong umiwas na lang sa kanya hanggat aking kaya at hindi na lang muna pumalag sa kanya, lalo na't wala pa naman itong ginagawang masama sa aming bayan bukod sa pananakot niya. Nagbago ang lahat sa amin nang mapabalita ang isang aswang sa aming bayan. Ayon sa mga bagong lipat, ay may mga namataan daw silang tila hugis ng aswang sa kakahuyan sa amin. Nakita daw nilang nanlilisik ang mga mata nito sa dilim at tila may sinusundan na mga tao. Ang kakaiba pa ay minamata nito ay ang mga dayong bagong lipat. Kaya naman lalong kumalat ang balita sa aswang na pumapatay nang may isang matagpuan sa kagubatan na katawan ng isang lalaki. Lasog-lasog daw ang katawan nito at halos hindi na makilala sa pagkapatay sa kanya. Doon napaisip ang karamihan sa bayan. Naging mainit ang mga mata sa ibang dayo dahil ngayon lang nagkaroon ng kasong pagsugod ng aswang sa aming bayan. Naisip ng mga taga-bayan na malamang ay may isang dayo na nais paalisin ang ibang bagong lipat upang siya ang nag-iisang maghari sa aming bayan. Doon lalo dumami ang masama ang tingin kay Mang Ramon dahil sa pagyayabang nito kahit sa kapwang mga bagong lipat. Nasabi ko sa iba na baka pinatay niya muna ang mga biktima at pinagmukhang ginawa ito ng aswang para matakot lang ang mga taga-probinsya. Gayunpaman, tila hindi natinag si Mang Ramon sa mga iniisip ng mga tao sa paligid niya at mas tumapang pa siya sa pagtrato sa mga tao sa aming bayan.
Binabantaan pa niya ang iba na kapag hindi siya pinagbigyan ay maaaring may mamatay ulit na mabibiktima ng aswang. Bukod sa takot sa kanyang otoridad bilang pulis, natakot na din ang mga tao sa amin na maaaring isa siyang aswang at mas mapahamak pa kami. Ngunit kasabay ng takot sa kanya ay naipon din ang may galit sa kanya at dun na nagplano ang mga taga samin. Umabot kasi sa puntong nag-alisan na ang mga bagong lipat at tanging si Mang Ramon na lang ang natirang dayo sa aming bayan. Doon kami nagpulong para pag-usapan kung paano wakasan ang paghari-harian ng isang halimaw na tulad niya. Ako ang nagpresentang puntahan at kumprontahin si Mang Ramon dahil hindi na kaya ng aking konsensya ang ginagawa niyang pang-aapi sa amin at sa kanyang mga pinaalis. Nung puntahan ko siya sa kwarto, ay nagulat siya nang ako ay nagwala sa galit. Dahil nagbagong anyo ako bilang aswang at pinaliwanag sa kanya ang tunay na lihim ng aming bayan. Nasa ilang taong namumuhay kaming tahimik kasama ang mga tao, ay walang nanggulo ng kapayapaan namin bukod sa mga dayo na mapangsamantala. Nilahad ko din na ang unang biktima ay aming pinatay dahil muntik na itong manggahasa ng isang batang paslit. Sinabi kong mas masahol pa siya kumpara sa aming mga tunay na halimaw dahil kami ay hindi pumapatay basta-basta, hindi tulad niya na isa pa namang pulis. Matapos nun ay agad ko siyang inatake at nilantakan ng kanyang katawan hanggang dumanak ang kanyang dugo sa buong bahay. Sigurado akong wala din namang malulungkot na siya ay pumanaw dahil ultimo kapwa dayo niya ay kanyang pinakitaan ng masama. Habang naghihingalo siya ay tinawag ko ang iba pang kapwa aswang para pagpiestahan ang kanyang katawan. Ilang buwan matapos nun ay pinakalat namin ang balita na nawala na lang ito sa kanyang tirahan at nagbalikan ang mga dayong umalis sa aming bayan. Ilang taon na ang nakalipas at wala na masyadong nanggagambala sa aming bayan. Kahit mga aswang kami, ay nais naming mamuhay ng mapayapa kasama ang mga tao dahil hindi kami basta-basta pumapatay ni numan at tanging masasamang tao lang ang aming binibiktima. Hindi tulad ng mga taong nasa posisyon o mga otoridad na dapat ay nagtatanggol sa atin, na madalas ay sila pa ang walang awa kung kumitil ng buhay ng ibang tao. Tulad ni Mang Ramon na noon pa man ay isang masamang halimbawa ng pagiging pulis.